Wala sa panahon ug dapit nga imong ginapuy-an, ikaw nakakita, nakadungog o nakapamatuod sa mga pag-antos, mga kalisod, mga pagdaog-daog ug pagpanamastamas ug pag-abuso sa katungod ug dungog sa tao. Ikaw nangutana, kanus pa ba kahatagan kinig kasulbaran, solusyon kining tanan? Kanus pa ba di ay mabatnan ang tinuod nga kalinaw, tinuod nga hustisya ug tinuod nga kalipay? Ikaw madasig, tungod kay adunay pasalig o mga saad sa pangulo nga politikanhon nga kuno sila mo serbisyo, sila mo alagad, apan ang tanan nabalitan. Tungod sa manggad, propidad, ang moralidad sa mga pipila nga anaa sa otoridad nabalitan. Ikaw mihangad sa Diyos nun nga katilingban, nagatuo nga diha makitaan ang kasulbaran sa mga suliran, mga lulan nga imong ginapasan. Apan hinay-hinay, imong nadiskubrihan ang kamatuoran nga ang gialagaran o ginipinsaan maudi ay ang ilang kaugalingon o personal nga mga katuyuan. Higala, ayaw og kaluya, ayaw walaa ang imong pagsalig, ayaw og kaguol, adunay maayong balita alang kanimo karon. Ang Iglesia Adventista del Sétimo Día o Seventh-day Adventist Church nagapahibalo kanimo nga ang imong gipangita o gikinahanglan imong makaplagan pinaagi ni ini nga tulumanon. Tingog sa paglaom. Ug karon ania ang imong alagad.
Magampo ta. Amahan na mo nga Diyos nga naa sa langit, daghang salamat amahan nga ikaw nagapanalangin sa matag usa kanamo o Diyos. Salamat sa protection sa kinabuhi nga nakadangat kami niining matahom nga adlaw nga igpapahulay amahan, nakapadayon sa pagtuon sa imong mga pulong. Hinauto Diyos, ikaw magatabang kanamo amahan, ang kaalam among mabatnan, ang imong presensya, ang Holy Spirit magapataliwala o Diyos, magahatag og kaalam sa matag usa nga ang mga pulong nga among pagatunan amahan kini among masabtan. Panalangin ni palihog ang tanan nga mga viewers, hinaut ikaw maghatag og kaalam nga gikan diha kanimo o Dios. Tabangi kami, idugang kanamo amahan ang pagtuo nga gikan diha kanimo, nga kining mga pulong o Dios makapalig-on sa matag usa kanamo. Palihog panalangin ni ang tanan nga mga donors ug mga sponsors niini nga programa. Hinaut o Dios, ikaw hatag og talagsaon nga mga panalangin nga gikan diha kanimo. Daghang salamat amahan nga ikaw nagatubag sa among pagpangalyupo diha kanimo. Pasayloa kami sa among mga sala. Kining tanan among ginasalig nga madawat sa ngalan ni Jesucristo nga among manluluwas. Amen. Mga pinangga kong kaigsunan, malipayon nga pagpakiguban usab kanimo kanako karon ning ato ang tulumanong tingog sa paglaom special edition nga magatagi kini sa pulong sa Dios kanahan ay kini pinagi sa ka Sabbath School quarterly lesson nga gihan-ay kini sa Sabbath School Department of the General Conference of the Seventh-day Adventist. Higalag mga pinangga kung mag-igsunan sa tanang mga local churches nga din nagamonitor sa tuang broadcast, malipayon nga adlaw ipapahulay kaniyang tanan, labi na gyud karong adlaw Sabado mag-show kini sa inyohang mga churches. Karong Sabado mga higala special nako nga pahibalo kaninyo nga doon natay usa ka special anniversary Thanksgiving program nga paghimo dinhi sa Valencia City sa Bagong Taas Gym alang sa maong Thanksgiving program. See you there mga kapamilya sa Bukidnon. Magkita ta ninyo sa Bagong Taas Barangay Gym. Higalag mga pinangga kung mga kaigsunan, ang atong suheto karon na belong sa lesson number 9, Christ, the Law, and the Gospel. Si Kristo, ang balaod ug ang mayong balita. Many people have thought that the law and the gospel are contradicting each other. Sa atong key-text mga higala makita nato sa John chapter 1 verse 17 nagkanayon, for the law was given through Moses, but grace and truth came through Jesus Christ. Ang balaod gihatag pinagi kang Moses, pero ang kamaturan ug ang grasya gihatag pinagi kang Hesukristo. Dunay mga supposition sa mga atheist mga higala nga ang Dios naghimo og tao, pero sa diya nga ang tao nalaglag na sa sala, gipasagdan lang sa Dios og wa na magpakialam ang Ginoo niini. Pero kung tun-an na ito ang balaang kasulatan kaigsunan, atong masabtan nga ang Diyos nagpakabana sa tao. Ang Diyos adunay pagtagad sa tao. Gani, gibinlan niya duha ka mga dagkong butang ang tao para mahimo siyang dili mawala gikan sa Diyos. Pag-ingon ang tao gihimo sumala sa dagway sa Diyos, dagway sa kinaiya sa Diyos. Ug ang napulo kasugo mo'y standard sa kopya sa kinaiya sa atong Diyos. Busa ang napulo kasugo gihatag sa Diyos ngadto sa tao aron mahimong standartiya sa paggiya sa kinaiya sa tao nga dili mabulag gikan sa batasan sa atong Diyos. Pinagi niya na ang tao magakinabuhi haom sa kinaiya sa Diyos. Ikaduha, gihatagan sa Diyos ang tao o grasya. Kaya ang grasya mga kaigsunan, bisan pag nalapas sa tao ang balaod kung napulo kasugo, adunay grasya nga mo'y magaluwas sa maong tao. God is so loving and merciful. Nagahatag siya mga pamaagi para ang tao dili mawala gikan kaniya, pinaagi sa balaod o sa grasya. Atong tun-an o atong pamalandungon og unsa ang relasyon sa balaod o sa sala. Ang balaod ba sala? Matod pa San Pablo, no. Dili. Is the law a sin? Ingon si Paul, no. Mabasa ninyo na sa Romans chapter 7, verses 7 to 12. Dili sala ang maong balaod. Kung dili, ang balaod, igo nagpahibalo og unsay sala. Matod pa San Pablo, wa ko kailag panapaw, wa ko kailag og kaibog kung wa pa magsulti ang balaod, nga dili ka maibog, dili ka manapaw. So, that is the relationship now of the sin and the law.
ang balaod ug ang sala, mga kaigsunan, kung ang balaod kung imong lapason, that becomes a sin sa part sa tao, but the law remains to its standard, presenting to you the righteousness of Jesus Christ. So ato mapamalandong din mga kaigsunan, ug ato makitaan, ug imong analyson pagayo, sama pananglitan sa criminal law o sa crime. The criminal law is not a crime itself. But when the criminal law shall be violated by the public citizen, then that individual will commit or has committed a crime. Ang criminal law is not a crime itself. Pero kung lapason sa tao, mahimong doon na crime sa kinabuhi sa tao. Sama pananglitan, makurat ka na lang unya. Mulangyaw ka sa laing lugar. Doon ay balaod dito, mga kaigsunan, nga dili balaod sa inyong lugar. Sa inyong lugar na anad ka pagbuhat, kay walay sala. Kay wala ka na siya nga balaod. Pag abot sa laing lugar, makasala ka na, kay nga naman, gibawal ka ng butanga dito. Sama diri sa Pilipinas, ayaw lang mo kaulaw, ang mga Pilipino, walay dakop kung magpatakag pangluwa, mga kaigsunan. Sa ubang mga lugar sa syudad sa Pilipinas, pataka mo pangluwa, dili mo dakpon. Mangluwa mo sa karsada, dili mo dakpon. Kaya nga naman, walay balaod nga dili mangluwa. Kaya walay sala. Pero anhim og Davao City, mga kaigsunan. So lain ninyo sa Davao City, pataka mo pangluwa sa karsada, dakpon mo. Kay dunay balaod ang Davao City nga bawal mangluwa sa karsada. Lahi na po ng ilustrasyon, mga kaigsunan. Sa ubang mga syudad, walay balaod nga gihugot pagpatuman nga no smoking sa mga public places, sama sa terminal, airport, o sa mga government offices, sa mga closed door nga mga dapit, o kaha sa mga publikong sakyanan, wala na giimplementar nga balaod. Busa kung manabako ka niya ng mga lugar, wala ka makasala. Pero inigabot nimo sa Davao, tungod kay ligon man na nga balaod, di pagani katugpang eroplano sa airport, managang ng daang tag-eroplano nga pagbantay mo, kay ang Davao, bawal ang smoking sa mga pribado o publiko nga mga buildings. So, dili sala sa bang lugar, nahimong sala sa maong dapit, tungod kay dunay balaod. Ato makita ano ato masabtan, mga kaigsunan, nga ang balaod naghatag kanimog kaayuhan. Dili mahitabo nga ang balaod maghatag kanimog kaalautan. Pero there was a time sa United States of America nga nagpakanaog sila balaod nga ang tanan nga mga slaves nga nakalayas pangdakpon sa gobyerno ibalik sa ilahang mga agalon. Kadto nga balaod unfair on the part of the slaves. Masubo sila adto nga balaod, mga kaigsunan. Daghang wa kaangay ni adto nga mga balaod. Pero nga akong punto, mga kaigsunan, when we are talking about the law of God, wala tay angay kabalakan kung maayo ba og dili. Kaya ang balaod sa Diyos is a presentation of His love to us. Ang balaod sa Diyos is a transcript of God's character. And the character of God is no other than but love. Gugma ang kinaiya sa atong Diyos. Ang napulo kasugo, mga kaigsunan, dili siya supak sa atoang kaayuhan. Ang napulo kasugo, maoy nagakup-kup ka nato tungod sa gugma sa Dios. Ang napulo kasugo, nagahatag ka nato giya sa pagkamatarong nga muhaom ta sa kinaiya sa atong Dios. Higalag, mga pinangga ko, mga kaigsunan, atong mapamalandong o atong mahinugtukan nga kun ang napulo kasugo gihatag ngadto sa mga katawhan sa Israel,
wala magpasabot nga ang katawhan sa Israel maulang gyud ang obligadong mutuman sa napulo ka sugo. Ang katawhan sa Israel, mga kaigsunan, sumala pa sa Exodus 19, versikulo 6, they are the kingdom of priests and a holy nation above among all nations. Sa ito pa, ang katawhan sa Israel, mga kaigsunan, gipili sila sa Dios aron mahimong talan-aon sa tanang kanasuran. The nation of Israel was not the only privilege to have the character of God in the form of the Ten Commandments. Ang katawhan sa Israel was only made by God to be His representatives toward the heathen nations para sa mga nasod nga wala makaila sa Diyos. Isip mga pinadala sa Diyos, mga kaigsunan, doon na siya special standard sa iyang mga representative, and that is the law or the Ten Commandments. Ang Deuteronomio Kapitulo 30, 15 hangtod sa 20, mga pinangga kong kaigsunan, kung imong hinuktukan o imong basahon, una, masabtan nimo nga ang life and death giplastar diha. Ang tunglo o ang panalangin giplastar diha. Ang kauswagan o ang pagkadimalasan giplastar dinha, mga kaigsunan. Ang kaayuhan tanan magauban kanimo. Ang mga panalangin magauban kanimo. Ang tanang kaayuhan sa kinabuhi magauban kanimo. Tanan nga mga panalangin nga gisaad ngadto kang Abraham, kang Isaac, kang Jacob, mga kaigsunan, maahanha kanimo. Kung ang imong pagkinabuhi haom sa pagkinabuhi sama sa kinabuhi sa atong Diyos sa langit. Ang pagkinabuhi sa atong Diyos sa langit, mga kaigsunan, nagahulagway sa iyang kinaiya ug ang iyang kinaiya gipadayag pinaagi sa napulo ka sugo. Mao na nga gipasabot pag-ayo nga saksi ang langit nga kun dili tumanon ang napulo ka sugo, kun dili tumano ang balaod, nga mao ang naghulagway sa kinaiya sa atong Diyos, ang mahitabo, mga kaigsunan, mao nga kana nga tao dili makaharmoniously, dili makiangayon, dili malipayon nga magalakaw kauban sa atong Ginoo. Ang paglakaw kauban sa atong Ginoo mao ang paglakaw diha sa iyang kabalauran, mga pinangga kong kaigsunan. Sige nung Jesus nagpasabot siya nga dili lang kaigo lang kang maminaw, kinahanglan mutuman pug ka. Sa Matthew 7:24-27, makita na to ang parable of the two builders. Nagkanayon, therefore whoever hears the sayings of mine and does them, I will liken him to a wise man who built his house upon the rock, and the rain descended, and the floods came, and the winds blew and beat on that house, and it did not fall, for it was founded on the rock. But everyone who hears the sayings of mine and does not do them will be like a foolish man who built his house on the sand, and the rain descended, the floods came, and the winds blew and beat on that house, and it fell, and that great was its fall. So imong masabtan, mga pinangga ko, mga kaigsunan, that obedience is in relationship to our faith to believe what God has said to us. Ang mutuo sa akong gisulti ug ang mutuman sa akong gisulti matud pa ni Kristo, sama siya sa maalamon nga magtutukod sa iyang balay ibabaw sa bato. So imong masabtan karon dinhi, mga kaigsunan, when you believe in Christ, you will listen His words and you will obey His words. Kung nituo ka kang Kristo, maminaw ka siyang pulong ug imong kinabuhian ang iyahang pulong. Na imong masabtan, mga kaigsunan, nga ang katawhan sa Israel dili kay maura ang gitagaan sa maong kaygayunan sa pagtuo ug pagkinabuhi husunod sa pagkabalaan nga kinaiya sa atong Dios
sa pagtuman sa napulo kasugo. Tanang nasod iyang gitagaan sa maong balaod mga kaigsunan. Human si Pedro gisugo sa balang espiritu nga moadto kang Cornelio sa balay ni Cornelio aron mag-share sa maing balita. Higalag mga pinangga kung mga kaigsunan, makita na to sa Acts chapter 10 verses 34 and 35. This is the preaching of Cornelius to the household, preaching of Peter to Cornelius' household. Matod pa sa verse 34 and 35. Then Peter opened his mouth and said, "In truth, I perceive that God shows no partiality, but in every nation, whoever fears Him and works righteousness in is accepted by Him." Tanan mga nasod, bisan pang mga luog ng mga nasod nga wa kaila sa Dios, ang Dios dunay pagpakabana kanila. Ang Dios dunay pagtagad kanila. Ang Dios dunay pagkabalaka kanila. Gusto sa Dios nga may balog gihapon sila sa kamatuoran. Higalag mga pinangga ko mga kaigsunan, atong masabtan nga bisan ang katawhan sa Israel nasayop, ang katawhan sa Israel nag-backslide, ang katawhan sa Israel nagrebelde, I would like to tell you, wala siya pasagdihi sa atong Diyos. Wala siya gibiyaan nga walay mga balasahon o mga ebidensya o mga prueba sa gugma sa Dios ngadto kanila. There was a written privilege of revelation given to them. And that is the Holy Scriptures. Maang bala ang kasulatan, mga kaigsunan. God's book contains the information of His love and character toward His people. Now what about those people around Israel? Mga katawhan sa palibot sa Israel, mga kaigsunan. They don't have the Bible. They don't have the Holy Word of God. Pero makabasa sila sa mga fragments, sa mga sulat, sa mga balaang tao sa Diyos. Makadungog sila sa mensahe. Kasagaran lang mag-aadto dito o makakuha sa maong mensahe. Pero labaw sa tanan, gi-instill po sa Diyos ang iyang mga prueba sa iyang gugma ngadto sa mga katawhan nga wala makabasag balaang kasulatan. Pinaagi sa kinaiyahan, pinaagi sa mga ebidensya sa nagakahitabo, mga kaigsunan. Hangtod ang mga tao makaila og kinsa ang Dios nga nagalalang sa matahom nga mga butang sa kalibutan. More than the joy what the world can give is the joy when we learn about God. Kung atong tun-an og kinsa ang Dios. Ang Dios nadayag dili lamang sa balang kasulatan para sa mga dili makabasa, nadayag ang Dios diha sa kinaiyahan. Og matud pa sa Romans chapter 1 verse 8, mga kaigsunan, kadtong magawagtang sa kamatuoran, kadtong magasalikway sa kamatuoran that God is existing until now, God shall punish them. Pagasilutan sila sa Diyos, mga kaigsunan. Pero kadtong mga tao nga nagahigwaos sa pagpakaila sa Diyos, kinsa ang Diyos, pinaagi sa mga wonders of the things around them, kadtong mga tawhana, pakiton sa Diyos sa mga gugma niya o kumpletong mensahe ngadto kaniya, mga kaigsunan. Higalag, mga kaigsunan, alang sa inyohang kasayuran, mahimong ang mga tao sa palibot, mga nasod, wa kadawat og Biblia, wa kadawat og pulong sa Dios, wa kadawat og 10 Commandments, but the natures are telling them who God like is. Unsa ang klase sa Dios, mga igsoon. Now, don't forget, si San Juan, mga higala, iyang gikondense og duha ka mga butang ang mensahe sa maing balita. When talking about the gospel can never become a gospel if without the law. Gi-concise ni San Juan, matud pa niya, sa John chapter 1 verse 17, matud pa niya, the law, unsa daw, was given through Moses, but grace and truth came after by Jesus Christ. Ang balaod, gihatag pinagi kang Moses, pero ang grasya o ang kamatuoran, gikan kang Jesus Christ. Daghang nagtuo, mga kaigsunan, that the gospel is only the grace. Ang grasya lang, maulang ang mayong balita. And the law is not the grace. Mga kaigsunan, ayaw kalimot ha, nga ang grasya para sa mga makasasala. Di ba? Ang mga makasasala, nakasala. Kay nakasala, doon na sila'y sala. Ang sala,
nalapas nila ang napulo kasugo. Sa ito pa, when we talk about gospel, masabtan nato nga ang gospel, it involves the proclamation of the Ten Commandments. Auban, wala na napulo kasugo, pastor. O sige, wala na napulo kasugo. So, wala na nakasala. Kaya di man tama kasala o wala na napulo kasugo. So, wala na sala. Nan kay walay sala, walay makasasala. Kay walay makasasala, what's the use of the gospel? What's the use of the grace? Jesus Christ is the grace. Jesus Christ is the gospel. Si Kristo miyanhis mga makasasala, miyanhis si Kristo sa nangawala, miyanhis si Kristo sa kalibutang nahulog, kay gusto niyang luwason gikan sa pagkamakasasala. Usay malibog nilang mga tao, muingon ang usa ka simbahan, wa nay napulo kasugo. Nya muingon din, mangluhod ta, magampo ta, mga itas ginupasaylo sa itong mga sala. Asa man ta nakasala, nga wa naman kayo napulo kasugo. Dili masabtan mga kaigsunan. Manayon makalibog, di ba? Makalibog, tinuod. Sa ato mapamalandong din hikaron, ang atong pag-disobey sa balaod, nag-express sa atong pagpakasala against God. Ang atong pagkamatinumanon sa Diyos, pagkamasinulundon sa kinaiya sa Diyos, nag-express sa atong pagkamatinumanon sa napulo kasugo. I want to follow Christ. I want to walk after His footsteps rather. I want to walk after His character. In other words, I want to keep His commandments. Because the character of Christ is totally manifested on the Ten Commandments. Igalag mga pinangga ko mga kaigsunan, ato na nasabtan that the gospel is the grace and the law. The gospel is the law and the grace. And the grace there is Jesus Christ. Si Kristo ang law giver. Siya pod ang grace giver. Si Kristo nagahatag sa balaod. Nakasala ang tao. Gihatag po ni Kristo ang iyahang grasyang kaluoy para mo luwas sa tao gikan sa pagpakasala. Pero wala magpasabot. Nga kung gipasaylo ta pinagi sa grasya sa Dios, pwede na tang magpakasala kanunay mga kaigsunan. The law and the gospel are two inseparable things. Ang tao mga kaigsunan nakasala. Ang bayad sa sala unsa man. Romans chapter 6 verse 23. For the wages of sin is death, and the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Unsa daw ang bayad sa sala mga kaigsunan? Mao ang kamatayon. Now, humanity is doomed to death. Padulong sa kamatayon mga kaigsunan. But what Jesus Christ did, He came and saved. Iyang giluwas mga kaigsunan, gikan sa pagpakasala. Aron dili mamatay ang tao. Sa ito pag giluwas ni Kristo, gikan sa tunglo sa sala, gitudluan niya ang tao nga dili magpakasala. That is the gospel. The gospel is the good news that we have been trapped in bodies of unrighteousness can be covered with the righteousness of Christ. There is hope from sinfulness to righteousness, to hopelessness to hopefulness, from sin to divine, from violation to faithfulness. That is the gospel. Sadang si San Pablo, mga kaigsunan, nagsuwat siya sa mga Kristohano dito sa Roma. Niadtong panahon na mga kaigsunan, kusog pa kaayo ang sugilanon nga si Kristo namatay sa makaulaw nga kamatayon. Ni-circulate ka na sa tibuok imperyo sa Roma. Kadtong nakadungog mga kaigsunan, nakasabot sila that Christ died in a scandalous way of death. Kadtong mga tao, mga kaigsunan, nga kansang mga minahalas kinabuhi, nangamatay nga mga kriminal, pinaagi sa cross.
kadtong mga tao nga tungod sa pagkamakasasala gilansang sa krus og namatay, ang mga paryente nga nagsubo nga nagguol ngang ilahang mga minahalas kinabuhi nga matay makasasala nga way paglaom pinaagi sa krus namatay. Here comes Jesus Christ. Namatay sa krus, giisip nga makasasala, pero in 3 days after nabanhaw mga kaigsunan. There is hope. Because Christ was risen, there was hope. Doon ay paglaom para sa mga makasasala, mga kaigsunan. Ang mga pamilya, nga kansang mga paryente na ngamatay, pinagi sa paglansang sa krus kay makasala sila, pagkadungog nila nga si Kristo, giisip nga makasala, pero nabanhaw, nga namatay sa krus, pero nabanhaw, ang hope, bibidlisiw mga kaigsunan. That is the gospel. Nga ang atong pagpakasala, batok sa kasuguan, si Kristo ang inosenteng namatay sa Kalbaryo sa krus. Brethren, I would like to tell you, if without introducing to you the law, kung dili na ito ipasabot, pagwali ang balaod sa mga katawhan, ang kamatayon ni Kristo sa krus, meaningless. Walay kahulugan, mga kaigsunan. Walay pulos yung kamatayon sa krus. Nganong nagpakamatay siya sa krus? Nagpakamatay siya sa krus, kay gilapas na to ang balaod. Gusto ni Kristo nga undango na ang paglapas sa balaod. Gusto niya nga ang atong paglapas, imbis kita ang mamatay, siya ang nagpakamatay. Og siya ang mutabang kanato, nga dili na ta maulipon sa paglapas sa kasuguan. Tungod kay ang grasya ni Kristo, ang balaang espiritu, magapalig-on kanato sa paglakaw, sumala sa kabubuton sa atong Diyos Amahan. You spoke the world and all the worlds came into order. You wave your hands and planets filled celestial skies. You placed the woman and the man inside the garden, and through they feel they found compassion in your eyes. Oh Lord, I stand in awe of the wonder of your deeds. Yeah.
Maigsoon, magampo ta. Dalaygon og bala na mo nga Dios nga ikaw sa mga langit. Daghang salamat Amahan nga ikaw nagapanalangin kanamo. Salamat sa imong grasyag paglaom nga imong gibubo. Salamat sa mensahe nga kami nakasala batok sa kasuguan apan ikaw nagaluwas kanamo. Dalaygon ikaw sa ngatanan. Takos ka sa pagsimba o Dios. Hinaut ikaw magapadayon sa pagpanalangin kanamo sa imong pagkabalaan ug pagkamatarong. Labaw tanan nimong pagpanalangin ang tanang mga nagatan-aw nini nga programa, nagapaminaw nini nga broadcast, ang mga nagbalatian nimong ayuhon. Ang tanan nga mga nagdumala sa imong iglesia, Adventista de la Séptimo Día Tibuknaong sa kalibutan imong panalanginan, tanang mga miyembro nini nga iglesia, imong ubanan, sa tanang nagsaulog sa adlaw ipapahulay, imuhang bendisyonan. Hinaut man nimo po panalanginan tanang nagasuporta nini nga programa, ug ang tanang mga volunteers sa LCMBN. Kining tanan among gitugyan kanimo gilauman nga madawat pinagi sa ngalan ni Jesucristo nga among maluluwas. Amen.